Magtsikahan muna tayo bago matulog. Since wala naman akong ginagawa. Pag nagising lang, good morning, ganyan. Ano almusal? Wala ko nang pakialam sa mga hugas na ako sa independent girl. Parang lumaki talaga ako independent na hindi lagi akong palaasa sa magulang, ganyan. Bibihira na lang sila mag-chat sa'yo. Siguro mag-chat, siguro pagka mahungutang. Sabihin, drama mo naman dyan. Basta ang sarap sa feeling ng nabibili mo yung mga gusto mo. Yung hangin, ang lakas na nakakatakot. Para may ipo-ipo. Wala niya yun. Ayaw pa nga ako palisin. Kaso nga. Mabuti na rin yung umalis ka ron. Lagi ka na pag-iinitan eh. Hi mga katropa! Welcome back to my vlog! So for today's video, kaya gising ko lang. Pero alas 9 na ng gabi. Kasi medyo nag-uulan dito. Kaya parang tinamad ako. So, after neto, hindi ako kumain ng rice for today. Nagpapak lang ako ng mga snacks, ganyan. Tapos, gagawa ako ng tapa. Kasi namimiss ko na yung tapa sa Philippines. So, bumili lang ako ng sirloin na beef. So, $12 siya sa Walmart. Tapos, prepare lang ako. Isi-seasonin ko lang siya. Mamarinade pala, isi-seasonin. Ito pala yung binili ko sa Walmart na ano. Oh, diba? Nag-ano lang ako ng 2 bawang dito. Yung 2 ganun na bawang. So, ipapakita ko sa iyo. Teka. Medyo malungkot ang aking gabi for today's video dahil ang asawa ko pumasok. Excuse me. Dito aking pusa. Buti na lang may pusa na ako. Medyo malakas ang hangin sa labas. Eh, ano ngayon? October 31 ngayon. Pinatay namin yung ilaw namin sa labas dahil dito sa Amerika, kakatok sa inyo yung mga bata nanghihingi ng mga candy. Eh, since Christian na kami, hindi na kami nagagaganon. Tingnan natin. Kasi ito, very ano siya sa akin, very useful dahil yung mga iba kasi nakikita ko sinasaksak pa. Eh, minsan takot kasi ako sa kuryente. Yung may mga may makukuryente. Kasi sa bahay namin, parang parang trauma na ako. Kasi pagka sinasaksak ko yung isang bagay, tas basa yung kamay ko, kakalimutan ko magpunas, nakukuryente ako. Kaya sabi ko, hindi okay na to. Mas gusto ko yung simple lang, yung hindi disaksak, di ba? Iwas rin, di ba? Laki ng bill. So, ito rin. Try natin to. Kasi yung pusa ko na rin sa ilalim. Ayan. Hihilahin mo lang siya rito. Ayan. Diba? Chop na. Hindi na ako mapapagod. Maghiwa-hiwa, di ba? Ito, may chop na talaga siya. Diba? Perfect! Hindi na ako napapagod. So, gagawa lang ako ng marinade. Lagay natin siya sa malaking yan. Ayan. Lagay natin siya dyan. First time kong mag-marinade ng tapa. Kasi pag nagtatapa ako, gusto ko yung medyo malilamnam na matamis. Simot na simot, diba? So, ayan. Babaran. So, kailangan natin ng bawang. Minins ko na siya. So, maglagay muna tayo ng vinegar. 2 tablespoon. So, 2 ganito lang lalagay natin. Ito. Tapos, itong toyo.
So, sa salt, mga ganito lang. Black pepper. Mga 1/4 lang din. Parang konti. Ano? Dahil bawang. First time ko lang to gagawin. Para bukas, may ulam na kaming tapa. Dating beef na nag-tray. So, hiwain natin siya dyan. Hiwain ko itong maninipis dahil pag malaki yung niluto ko, kailangan pa nila hiwain. Ayan, ang talos ng gunting namin. Nakakatawa. Nakakagupit na. Buti na lang bumili kami ng gunting. Nagpe-prepare na ako ng aming lulutuin kinabukasan para na madali, di ba? Kasi itong tapang to, minamarinate talaga. Kasi nagkikrave ako sa mga dati kong kinakain sa Philippines, ganyan. Kaya papakita ko sa inyo kung gaano siya kanipis. Ganito siya kanipis, mga kachopa. Ayan. O, diba? Mamaya, pagka niluto mo ito kinabukasan, lasang-lasa na yung garlic niya, yung soy sauce. Ganito pala, no? Pagka Christian ka na, hindi ka na nagsa-celebrate ng mga Halloween, ganyan. Ewan ko lang nga, mga kachopa, kasi bagats-bagats pa naman kami. Hindi naman kami nagsa-celebrate ng Halloween kasi actually, wala, parang now ko lang siyang nalaman na sineselebrate pala yung Halloween. Yung mga trick or treat, mga ganyan palaro sa mga bata. Actually, nung mga bata po kami, meron naman kami ganun sa mga barangay namin. Kaya lang, hindi kami sumasali dahil, syempre, di ba, mahirap kami. Wala kami pambiling costume, ganyan. So, although sa church namin, meron silang ganap para sa mga bagets. Hindi tawag doon trick or treat. Ang tawag nila doon truck or treat. Kasi yung aming church, nagpalaro sila ng hindi kami pumunta. Kasi may pasok yung asawa ko. Eh gusto ng kanyang mga anak. Kaya lang, eh wala. Ang masusunod talaga dito sa bahay namin ang asawa ko. Ang amin naman, ang ganapan naman ang aming church is truck or treat nga. Yung dadalhin nila yung truck nila doon, magdadala sila ng mga candy, papapuntahin yung mga batang naka-cute na costume, tapos kukuha ng candy. Pero hindi trick or treat. Magkaiba kasi ang trick or treat sa truck or treat, di ba? Siguro kanya-kanya rin naman sa religion nga. Naawa ako sa pusa ko. Sasama sana ako sa asawa ko, kaya lang naano ko sa aking alaga dahil walang magbabantay sa kanya. Tingnan mo, yung aking alaga nandito sa paahan ko. Habang nag-aayos ako dito. Ganyan siya. Yan. Ganyan yung lagi ginagawa niya. Pagka nandito ako, nalagi na sa paahan ko. Ano pa lang, bakit ganyan siya? Siguro ganyan, the way siya amugin, ganyan. Papalambing ko. Now, it's time na para ilagay dito yung ating beef. Tingnan natin kung masarap to bukas. So, nilagyan ko lang siya ng toyo, suka. Maglalasang adobo siguro to. Kasi usually, gumagamit ako ng asukal pag nagtatapa ako. Kaya lang, first time ko nga to. So, try natin. Gamitin na natin yung ating kamay kasi mas masarap siya haluin pag nakakamay ka. Oh, malinis naman ang aking kamay. Ayan. Sana masarap to kung nabukasan na. So, ganito siya kanipis, mga kachopa. Parang siyang tusino, no? Red na red. Fresh na fresh siya. Ayan. Gusto ko sana lagyan ng sesame oil para medyo mabango. Kaya lang parang wag na siguro. So, bukas ko to lulutuin. Malungkot ang aming bahay pagka gantong walang katao-tao. Wala yung mga bata, malungkot. Ito pala yung aking toyo na ginagamit. So, $3.50. So, medyo expensive siya.
So, lagyan pa natin siya ng isang 1 tablespoon. Kasi medyo ano siya, parang malamyaba. Tapos, lagyan din natin siya ng olive oil para naman kahit pa paano mayroon siyang mantika dyan. So, isa lang. Ayan, di ba? Lumabas. Mas masarap din kasi pagka nilalagyan mo siya ng olive oil. Massage mo. Ang bango niya. Nakakagutom. Parang gusto ko nang kumain. So, gabi na nga. Mag-aalas 10 na. Minamarinate ko lang to. Tapos later, matutulog na ako. Yan. So, imamarinate ko lang siyang ganyan. Teka, maghugas lang ako ng kamay. Balot natin siya sa wrap. Wrapper na tawag dito. Hindi ko alam kung ano. Ako mamaya mabash ako. Plastic na lang. Ako mamaya mabash na, no? Ayan. Ayan, pongga. Ayan. So, ilagay na natin siya sa chiller. Hugasan ko muna itong mga pinagamitan ko para bukas ng umaga. Pag nagising ba, kaya hindi ako tatamarin. Kasi hindi ako nakakakita ng mga hugasan. Hindi kaya babalik na natin itong ating wrapper. Alam mo, isa sa nagustuhan ko dito sa bahay ng asawa ko is maraming cabinet. One of the best thing that tara Englishera. May Englishin na ako. One of the best thing na nagustuhan ko dito sa bahay na to. Maraming cabinet ang kusina. At saka ang kusina, maaliwalas. Hindi siya yung madilim, di ba? Kaya ugali ko talaga pagka bago matulog. Gusto ko ang hugasan namin, ang lababo namin, malinis. Di ba? Hindi siya yung dugyot-dugyot, parang pagkagising mo agad makikita mo sa umaga. Di ba? Kasi hindi ba naman gaganahan, di ba? Kaya ako, hanggat maaari, bago matulog, nililinis ko yung aming kusina para pagkagising mo ng asawa ko o kaya ng sino man, o kaya ako, pag nagising ako, hindi ako nababadtrip na sino maganda? Mga ganon, di ba? Kasi sa Philippines, ganyan eh. Yung mga pamangking ko ba? Wala lang. Pag nagising lang, good morning, ganyan. Ano almusal? Walang pakialam sa mga hugasan. Hindi nila alam na nakakaganda ng mood ang magigising ka nang wala kang nakikitang kalat sa loob ng bahay. Siguro hindi nila nare-realize pa yan dahil bagets pa. Pero siguro pagka nag-teenager na, ayan, makikigets na nila yung mga sinasabi namin. Go na, mag-vlog ka na. Sige na, hindi na ako nag-aano sa'yo. Sige na. Push mo na yan. Pagka nakakita ng video na cellphone, yung ganyan, pagka kinukuhaan ko siya, lagi siyang pumupunta sa harapan ng camera. So, ayan. Tapos na ako magugas. So, ayan mga nagugustuhan ko dito sa aming kitchen niya. Siguro sa buong bahay, ito lang ang nagustuhan ko. Itong kitchen na to. Ewan ko siguro kasi palaluto ako, ganyan. Palilinis ako, ganyan. Ayun talaga yung nagustuhan ko eh. Parang gusto ko yung gantong effect niya, yung chandelier namin, ganyan. Gusto ko yung effect na yan, yung aming table na very classic lang, na hindi siya yung ganong kalakihan. Pang cute nga, cute size lang, di ba? Tapos, nilagyan ko ng maraming mga halaman, ganyan, yung aming bintana, napakalaki. Ito rin talaga yung nagustuhan ko sa part ng aming bahay, yung aming kitchen nga. Tapos, dito sa aming kitchen, nagagandaan ako dahil itong aming mga bintana siya. Parang hindi talaga pinagkaitan ng bintana yung
kitchen namin. No? Ayan. Tanggalin nyo ha. Pagka buhugas kayo, tatanggalin nyo yung mga alam mo ilang beses na ako maghugas. Pinakita ko sa aming sa aking mga pamangkin noon. Naku, walang pakialam sa mga dumi. So, ayan, tapos na ako maglinis. Papatayin ko lang yung ilaw namin. So, malinis na yung aming kitchen. Kiki, pumasok ka na sa kwarto mo. Mia. Mia. Pasok na. Night. Night. Yung gabi, pinapasok namin siya dyan para alam niya talaga na may kwarto siya. So yan, papatay ko na yung ilaw. At matutulog na tayo. Yan na. So dito na ako sa kwarto namin. Lock na natin ang So usually, pagkagabi, ang ginagawa lang namin is minsan nanonood kami ng movie, ganyan, bago matulog. Yun, usually pagka matutulog na kami, nanonood lang kami ng, siguro kung may kapitbahay ako dito nga Pilipina o kaya, friend ko na, kasi dun nung way back na nasa Philippines pa ako, lagi mo na akong kasama sa bahay, parang minsan nga, nagdadalaw na lang yung aking mga parents pagka Sunday, Saturday, ganyan. Kasi kayo parang nangungupahan ba ako mag-isa? Yung parang, alam mo yun, yung independent ba tawag doon? O basta independent girl, parang na nangungupahan na ako mag-isa, ganyan. Kasi gusto ko yung maranasan na paano mabuhay mag-isa, yung magbabayad ka ng bills mag-isa, ganyan. Yung nandun pa ako sa Philippines, nakita niyo ba yung una-una kong vlog, ang mga kasama ko sa bahay namin, yung mga kaibigan ko, pag pumupunta sila sa bahay, nanonood lang kami ng Netflix, ganyan, movie marathon, bago matulog, pagka wala kaming ginagawa. Ganyan laging nami-miss ko pagka naiisip ko na mag-isa lang ako. Sana meron akong kaibigan dito na na pagkakatiwalaan ba na pwede siya pumunta-punta rito, usap-usap kami, parang nakakamiss lang. Pero ngayon kasi parang may asawa na, parang hindi na pwede siguro, diba? Although pwede naman siguro, pero hindi na pwede yung magtatabi pa kami sa kasi may asawa na ako, diba? Parang okay naman pagka babae, diba? Medyo madilim tayo. Yan, dito tayo. Okay naman sana pagka babae ang kasama. Magkwentuhan muna tayo. Alam mo, nagkakaroon ako ng mga kagat-kagat. Hindi ko alam kung siguro sa ko to. Ayan na yung mga kagat-kagat. Magtsikahan muna tayo bago matulog. Since wala naman akong ginagawa. At saka na-miss ko yung pagkadaldal ko. Kasi bihira na lang ako nagdadaldal sa sa vlog. Ang tag dito, yung mga ka-office mate ko ba? Kita na yung aking wala lang nga maipakita Yung mga ka-office mate ko, pagka tuwing every Friday, overnight sila sa amin, kami, Friday night. Pero hindi naman yung party-party Basta tignan yung mga kachupa yung aking vlog ng mga unang-unang upload ko. Kasi cellphone ko yun, hindi pa iPhone. So ngayon, buti nakaangat-angat na. Buti na lang talaga binilan ako ng asawa ko ng cellphone. Kasi gusto ko talaga mag-vlog. Yung time na yun, parang hindi pa ako nakakapagsalita, dire-diretso, ganyan. Parang wala akong nasabi ba? Pero ngayon nung nandito na nga ako, parang, ang dami kong namimiss. Namimiss ko yung mga tropa ko, yung mga kaibigan ko. Yung trabaho ko rin nakakamiss din. Minsan-minsan, kahit na nai-stress ka na, nakakamiss. Alam mo, naiinis ako pa minsan-minsan. Kasi yung parang tropa mo sila dati, pero ngayon yung nakalipat ka na nga rito, bihira na kayong magkita, bihira ka na lang din nila kausapin. Hindi na tulad nung dati, sabihin na, drama mo naman dyan, ganyan. Pero nakakamiss lang talaga kasi ganun pala talaga, pagka malayo ka na sa mga kaibigan mo.
bibihira na lang sila mag-chat sa'yo. Siguro mag-chat siguro pagka mangungutang. Naku naman. Kaya sabi ko, iniisip ko nga sana once na may nakamiss sa akin, huwag naman sanang mangutang, di ba? Sabi talaga mangutang yan. Nakakamiss lang kasi ayun nga, nung nangungupahan ako mag-isa, tapos nagtatrabaho ako, ganyan. Buti yung work ko noon, work from home. Basta parang lumaki talaga ako independent na hindi lagi akong palaasa sa magulang. Sana all. Meron man kung may kailangan ko talaga. Ganun lang talaga, lumaki ako ng independent ba. Yung naranasan ko bang mag-isa, magbayad ng bills, ganyan. Basta ang sarap sa feeling ng nabibili mo yung mga gusto mo, yung mga kitchenware, yung mag-i-style ka ng bahay. Ayun, na-miss ko siya. Pero ngayon, oo, nagagawa ko naman siya dito sa aming bahay. Kahit na nag-asawa ko. Yun nga, gusto ko rito yung homey ako, yung parang lagi lang ako sa bahay, hindi ako naboboard. Kasi ang dami kong gagawin, ang dami kong lilinisin, ganyan. Next time, pagka nagkabit na kami ng Christmas tree, siguro mag-i-start ako ng house tour dito sa aming bahay. Dahil hindi pa ako nakakapag-house tour dito sa aming bahay. Pero itutour ko kayo next vlog na. Kasi yung aming Christmas, inaantay ko yung aming Christmas tree para bongga. Diba? Ano ba yung chichika ko? Kanina, ang lakas ng ulan. Parang, ang lakas nga ng ulan. Pero hindi ko naririnig yung ulan na pumapatak. Ang naririnig ko, yung hangin, ang lakas, nakakatakot. Parang may ipo-ipo. First time ko to first time ko ma-experience kasi ngayon, October 31 na. Parang first time ko talaga siyang ma-experience na mag-autumn na, ganyan. Panahon na ng taglamig, ganyan. Start na ng parang first time ko, parang kasi first time dito. Pero next time, lilinisin ko yung aming kwarto, bago ko i-house tour. Ang dami kong gagawin. So, ngayon, mag-alas 10 na. Hindi ako nakapag-exercise dahil, ewan po, parang tamad ako ngayon. Siguro kasi wala akong kinain. Parang kinain ko lang yung prutas. Yung kinain ko kaninang umaga. Tapos, yung mga natitira namin snacks. Hindi na ako nagluto kasi, kung ba pagka wala yung asawa ko, parang tinatamad din ako kumain. Kayo rin ba? Kasi, hindi ko alam kasi pag nandito yung asawa ko, parang ganado ako kumain. Pero pag wala siya, parang natamad ako kumain. Natamad ako magluto. Parang ganun. Ganun ba kayong feeling? So later, matutulog muna ako. At bago matulog, magdadasal. Para tomorrow, maganda ang gising natin. At latest makauwi ang asawa ko. Tulog muna ako mga kachupa. Good night!